Nakikita niyo po ba? Tingnan natin kung malalakihan natin. Yan. Eto, may nag-send po sa akin, maraming salamat po. Ito ay nakita sa Facebook page ng VAB PH. Ayan na. Okay. Meron akong tanong ngayon sa iyo, Senator Trillanes. Totoo ba itong post na ito? Tanong lang. Ha? Tanong lang po, totoo ba itong post na ito, Senator Trillanes? Kasi kung ito ay hindi totoo, mali itong post na ito. At bigyan mo ng explanation at sabihin mo mali itong post na ito nang sa ganon ay hindi naliligaw ang taong bayan. 'Di ba? Pakita mo, sabihin mo, ay, Bob PH, yung pinost mo, fake news yan. Oh, paliwanag mo. Pero kung ito ay totoo, maraming salamat, Bob PH, dito sa post mo na ito. Ngayon, babasahin natin, ha? Noong 2021, galing sa ABS-CBN News, ito ang sabi ni Trillanes patungkol kay Isko. True face. Trillanes says Isko Moreno a pretender. Tinawag mong pretender si Yorme Isko. October 9, 2021. Anong sabi mo? Mayor Isko Moreno Domagoso has finally shown his true face after the latter called Vice President Leni Robredo a fake leader. Tinawag kasi na fake leader ni Yorme Isko etong si Leni Robredo. Totoo naman di ba? Totoo naman. Kasi sabi niya hindi daw siya tatakbo at biglang tumakbo. Yan po yung konteksto niyan. Naalala ninyo? Yan po yung merong meeting, meron silang press con sa Manila Pen. I'm not sure kung Manila Pen, pero sa aking pagkakaalala, Manila Pen. Kasi ando doon po ako. At kung tama din ang aking memory, doon niya sinabi na fake leader itong si Leni Robredo. Okay? Kaya, nagalit itong si Trillanes. Okay? So, tinawag niyang pretender. Ito pa sabi niya, pagpapanggap yun. So, I'm glad na nag-out na siya this year. Kung ina-idolize na yung diktador na Marcos, iyon din ang mangyayari pag nakaupo siya. Bisitahin natin, ha? Tingnan natin yung buong konteksto nitong istorya na ito. Diyan lang kayo, huwag kayong aalis, ha? Kasi kailangan natin malaman itong si Trillanes peke talaga. At sasagutin ko, paano yan, Coach Oli? Magkasama na si Trillanes at si Yorme Isko. Sasagutin po natin yan. Ipapaliwanag ko po ng maayos, ha? Madami palang post, ano? Oo, sige. Ay, nalagpasan ko na ata. Ito. Ayun din pala yun. Kung ina-idolize na yung diktador na Marcos, iyon din ang mangyayari pag nakaupo na siya. Yan, ha? Tinawag mo pang diktador si Marcos. Okay, ganyan po si Yorme Isko. Si Trillanes. Tingnan nyo ngayon anong sinabi niya. Fast forward. Ngayong araw, ako at aking mga kasama sa Caloocan ay nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko. Maraming salamat kina Aksyon Chairperson Emeritus Sonia Rocco, Chairman
Ernest Ramuel Jr. at Action President Isko Moreno Domagoso sa inyong mainit na pagtanggap. Ayan. Ano ka ngayon? Ngayon, sip-sip ka ngayon. Ngayon, Aksyon Demokratiko ka. Ngayon, sip-sip ka ngayon kay Isko. Ngayon, nagpapasalamat ka pagkatapos mong tinawag na pekes itong sila Isko. Anong klase ka talaga, Trillanes? Okay? Ngayon, sasagutin ko kasi alam ko darating itong mga komentaryo. Paano na yan, Coach Oli? Kung magsama si Trillanes at si Yorme Isko, okay lang. Ano ba yun? Hindi pa rin namin susuportahan si Trillanes. Walang masama doon. Nandyan siya sa partido ng Aksyon. Okay lang. Kaibigan po natin itong si Chairman Ernest Ramil. Okay lang po yun. Walang problema. Basta kami nakasuporta kay Yorme Isko. At hindi po kami balimbing. Uulitin ko po. Hindi po kami balimbing. Hindi porket magkampi sila, kami ay balimbing. Hindi. Ang stand namin kay Yorme Isko. Hindi doon sa kung sino makakasama niya. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Papatunayan ko sa inyo, si Coach Oli, ang Banateros, hindi balimbing. Okay? Pakinggan nyo mabuti. Si BP Sara sinusuportahan namin. Mahal namin si Tatay Digong. Mahal na mahal namin yan. Si PRRD. Mahal namin ang Duterte. Pero, nung si Sara, bagamat gusto namin si Sara, nung lumipat siya sa Uniteam, gusto pa rin namin si Sara. Pero hindi namin sinuportahan yung gusto ni Sara. Tama po ba o tamang-tama? Sinunod ba namin si Sara na iboto si Marcos? Hindi. Sinunod ba namin si Sara na suportahan si Marcos? Hindi. Ibig bang sabihin nun, ayaw na namin si Sara? Hindi rin. Gusto namin si Sara, ayaw namin yung pinasusuportahan niyang si Marcos. Tanong, tama ba na hindi namin sinuportahan si Marcos? Tama o tamang-tama? Tama ba ang Banateros na hindi sinuportahan si Marcos? Tama ba na hindi sinuportahan ni Coach Oli si Marcos? Tanong ko lang po sa inyo. Kaya po ang Banateros, consistent. Uulitin ko, sa Tagalog, hindi pa iba-iba, hindi pa bali-balimbing. Ang sinuportahan namin si Sara. Ang sinusuportahan namin si Duterte. Kung kumampi siya kay Marcos, kahit kumampi pa si Sara at si Duterte kay Trillanes, Duterte kami, ayaw namin kay Trillanes. Dahil sa tingin namin, palpak talaga to si Trillanes. Hindi po kami nagpalipat-lipat. Nagsisinungaling ba ako? Kayong pumatunay kung nagsisinungaling ako. Black Mamba, ayaw ni Coach Oli sa may bisyo. Correct. Diba? Ngayon, ibig ba sabihin nito, dapat ayaw namin si Trillanes, dapat magalit kami kay Isko? Hindi rin. Basta kami susuportahan. Ako I'm just talking doon sa aking side. Ayoko magsalita in behalf of Banateros. Sa aking side, hindi ko susuportahan si Trillanes. Kahit anong gawin. Kahit suportahan pa siya ni Isko, hindi. Hindi kami magagalit kay Isko o kay doon sa aming kaibigan na to si Ernest Ramil. Kahit suportahan pa ni Sara si Trillanes. Kahit suportahan pa ni PRRD si Trillanes. Naiintindihan nyo na? Naiintindihan nyo na. Kaya yung sinasabi, paano kayo? Pupunta daw si sa Uniteam, si Isko. Si Trillanes, kakampi na ni Isko. Ano ngayon? Ano ngayon? Ginawa na namin yan dati. Hindi namin sinuportahan yung utos ni Sara na iboto si Marcos. Mali ba kami? Maraming nagalit sa amin before dahil sa tingin nila mali ang Banateros, sa tingin nila mali ang... Kaya nga nahati pa yung mga moderators ni Banat Bay. Maraming nagalit, mali kayo, hindi kayo DDS, hindi kayo sumusunod kay Sara. Ngayon, tama o tama-tama kami?
Ang Banateros, huwag ko na sila isama, baka sabihin nag-aano ako. Kami consistent. Andiyan ang paninindigan namin. Kaya kahit saan pumunta, si Yorme, kahit maging kaibigan niya pa si Marcos, walang problema. Isko pa rin kami. At kahit si PRRD maging kaibigan si Trillanes, ayaw pa rin namin. Maliwanag po ba yung stand? Nakukuha nyo na. Ito'y walang kasinungalingan. Hindi puro dakdak. Ito'y napakita namin sa inyo. Nung nakaraang eleksyon, kahit maraming nagalit, ayaw namin kay Marcos. Nanindigan kami dati. Kung ako ay nag-Marcos, mayaman na ako ngayon. Bakit? Grabe ang views dati. Pag Marcos ka, matindi. Kahit bobo ka, grabe ang views dun. Pag pinakinggan mo yung content nila, walang kwenta. Pero maraming views. Nanindigan ang Banateros. Kaya, wag niyong sabihin na wag na naming suportahan si Isko or inaano ninyo, balimbing kami. Hindi. Si Isko po ang sinusuportahan namin at hindi yung iba. Maliwanag? Hindi po kami palipat-lipat. Hindi po kami balimbing. Gaya mo, Trillanes. Anong sinabi mo kay Isko? Ngayon, sip ka dyan.